All out na ang mga suporter ni Pastor Polo C. Quiboloy sa pagpapakita ng mainit sa suporta para sa kanyang kandidatura para po sa darating na eleksyon. Naniniwala sila na mabuting tao ang butihing pastor na walang ibang hangad kundi mapabuti ang buong Pilipinas. Ito nga sa kabila ng mga di makataong trato ng kasalukuyang administrasyon sa kanya. Si Margot Gonzalez sa detalye ng balita mo live mula sa Nueva Vizcaya. Margot, magandang gabi. MJ, magandang gabi. Alam mo, napakainit dito sa Nueva Vizcaya. Pero kung gaano kainit yung temperature, yung panahon dito ngayon, ay ganyan din kainit yung naging pagtanggap at pagsuporta ng mga tao dito sa kandidatura ni senatorial candidate Pastor Polo C. Quiboloy at sa lahat ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kanina, alam mo, yung mga nandito ngayon, galing pa yan sa iba't ibang lugar dito sa Nueva Vizcaya. At para sa kanila, dapat daw mag-number 1 sa Senado si Pastor Quiboloy. Hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC si Manang Fidel. Pero ayon sa kanya, isa raw siya sa masugid na taga-subaybay ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kahit nga medyo hirap na sa paglakad, isa siya sa mga nakiisa sa simultaneous campaign rally ng Duterte Senatorial Slate sa bahagi ng Nueva Vizcaya ngayong araw. Nung nalaman nga raw ng tumatakbo bilang senador si Pastor Apollo sa ilalim ng Duterte Slate, sabi niya, numero 1 niyang itong susuportahan sa darating na May 12 elections. Ang mga pangangaral nga raw kasi ng butihing pastor talagang nagpabago sa kanyang buhay. Alam mo kay Pastor Quiboloy, baba ang napapaya ko eh. Diyan ako nagbago. Driver, di ba? The Great Clubber. Kaya pumunta ako ng Saudi, alam mo na bakit. Yan, sa garilyo, alak. Pastor, nagbago ako sa inyo. Sir, sana manalo kayo, Pastor. Number 1. Ang iba naman, todo suporta sa ating pastor dahil alam nila na gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ditong magagawa para umaluhan ang kanilang buhay. Ibotos talaga sa Senado si Juan Pastor. Kasi subukan din namin, hindi lang iisa, subukan namin siya. At nakikita ko naman yung mga tinutulungan niya doon. Kagaya din sana sa amin. Lalo ako, madam, may PWD ako. Ako, ma'am, leader din ako ng simbahan. Kaya yung maganda, yun ang susundin natin para matulungan ang mga baryuan sa mga itong Pilipinas. Gusto kong patakaran ni Pastor noon pa. Kasi noon pa sana gusto kong makapasok na. Kaya lang, hindi naman kami pwede dun sa kwan. Siyempre, basta gusto kong tumulong sa PDP laban. Straight lang kami. Ang iba, sa kabila ng mga akusasyon ng sitwasyon ngayon ng butihing pastor, ay naniniwalang hindi ito magiging hadlang para hindi nila ito suportahan sa darating na halalan. Yung mga accusation niya noon na we don't believe that he can do that, di ba? Because he's a pastor, di ba? So we don't believe that he can do that. Yun ang inaano namin, kaya sabi namin, we like to prove. Ngayon, at least nakikita na namin dito sa media ngayon na hindi pala totoo yung accusation niya. Naniniwala naman na walang kasalanan. Tsaka, isa pa, in-endorse ni Presidente Duterte kaya walang makakabali kay Presidente Duterte. MJ Edmar, yan nga yung mga mga naging shock support nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy. At hindi lang kay Pastor Quiboloy, nilinaw nila na pagdating sa May 12 elections, PDP laban straight lang sila. Ang gusto lang talaga nila na isulong, masuportahan yung mga programa ni Pastor Quiboloy para sa laban niya sa para sa korupsyon, ang laban para sa insurhensya, ang laban para po ma-exide yung kahirapan dito sa bansa. MJ, Edmar. Margot, gaano ka-epektibo ang ginagawa natin na town hall meetings para malinawan ang mga kababayan natin sa mga naririnig nila ng mga balita kay Pastor, lalo pat pag nakinig ka sa ibang stasyon, negatibo ang kanila naririnig? Alam mo, MJ, yung isa sa mga nakausap ko kanina dito na nakalimutan ko lang yung pangalan ni ate, pero ang sabi niya,
sa kaka-attend daw niya ng mga rallies ni Pastor Kibuloy. Kasi lingguhan nga itong ating nationwide simultaneous campaign rally para sa kanya, no, at para sa PDP laban sa Slate. Alam mo, sabi niya, nagkaroon sila ng realization dito daw nila sa campaign sorties na laman na yung mga accusations against sa ating pinakamamahal na pastor, sa KOGC leader, ay hindi totoo. At naniniwala sila doon sa sincerity, doon sa malaking hangarin ni Pastor Kibuloy na magkaroon, ayusin yung bansang Pilipinas, maisulong yung mga programa para sa mga mahihirap at ma-eradicate yung corruption dito sa ating gobyerno. MC. Maraming salamat, Margaret Gonzalez, live mula dyan sa Nueva Vizcaya.